Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Naging viral ngayon ang video na nilabas ng mga DDIs tungkol sa isang lalaki na sumisinghot ng isang powder substance na di umano ito daw ay si Pangulong Marcos Jr. Ito ay ipinalabas doon sa Amerika na kung saan ginanap ang Maisog Rally, kasabay nito ang SONA ni Marcos Jr. kahapon. Mabuhay po kayong lahat. Abangan niyo po ang world premiere. Ayan na, Siyempre, world premiere. Kay Boljakera. Ang date po, kasabay ng SONA ni Kasabay ng Diktador SONA, ha? Marcos. Pag pinanood niyo po yon, bibigyan kayo ng sandaling pagkakataon na mag-download. Kasi ang gagawin po nila yan, papa-take down nila sa Facebook at saka sa YouTube. So kailangan, pag sinabi ni Boljakera, ngayon na ihanda nyo na ang pag-download at pasa-pasa na yan sa mga Viber groups. Dahil gugurgurin po yan. Gugurgurin po nila yan sa... Ay, hindi pala. Ang hindi nila magugurgur ay X, dating Twitter, at saka ang ano yung Chinese? TikTok. Pero unfortunately, sa Facebook, sa YouTube, gugurgurin nila yan. So, TikTok, kung meron kayong TikTok, at saka X, yan ang gamitin. At saka Rumble, yan ang gamitin para makita. Alam nyo, inaasahan namin kayo, ha? Hindi po pwedeng manggaling yan sa Pilipinas. Gurgur ang maglalabas niyan sa Pilipinas. Yan ang inaasahan namin sa inyo, dito manggaling sa inyo. Okay, klaro po yun guys, ha? Ngayon na alarma ang ating gobyerno at ito ay binatikos. Nagpahayag kahapon ang DILG Secretary na si Benhur Abalos at ang DND Secretary na si Gibo Chodoro. Napapanagutin nila ang nagpakalat ng video na ito. Panoorin po natin ang kanilang pahayag. Po ay nagiging viral po ito. Gusto lang ho namin gumawa ng statement, ako mismo at of course si General Marbil, mamaya magsasalita tayo. Pero sa aming dalawa, sa pagtingin namin sa video, hindi ho ako naniniwala na ang lalaking nandun ay ang ating Pangulo. Hindi ho. Sa tagal na kakilala ko ang ating Pangulo, yung mga features niya ay hindi po siya yun. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Tingnan po natin ang larawan. Can we show it in the screen, please? Okay. Sa gitna po ang larawan ng ating Pangulo. Yung pong nasa baba ay ang larawan ng allegedly ang ating Pangulo raw. Tignan nyo ang tenga. Tignan yung maigi ang tenga rito. Pagmasdan nyo, yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag, yung ano bang tawag dito sa Tagalog, lambe, no? Earlobe. Tignan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang makikita nyo. Bakit ko sinasabi ito, mga kasama, dahil napakaraming kumalat sa social media ng mga AI, ng mga peke, sari-sari naghahalo sa mga panahon ngayon, sa mga maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-bastang maniniwala rito. Iniulit ko, ako mismo, personally, isang tingin ko pa lang nakita ko na ito. Sabi ko, wala ito. No? Kayo na mismo maghusga. Tignan nyo itong maigi itong larawan na ito. Kaya nga, ito ay, of course, I'm requesting, no? I'm asking our Chief PNP, General Marbil, together with the General Bakay and of course General Cariaga, to immediately create a task force to probe this issue, no? Talagang imbestigahan nilang maigi ito. Probably tawagan nila at they coordinate also with the ICT.
No? At kung anong findings dito, no, malaman kaagad ng ating publiko. Sa tagal na kakilala kong ating Pangulo, ako'y naniniwala, no, at ako'y nagsasabi that he does not indulge in this kind of activities. No. Yun lang po ang aking masasabi sa isyong ito. At itong larawan na ito, tignan yung maigi, maging mapanuri tayo, huwag tayo basta-basta maniniwala sa nangyayari ngayon. No? Tignan nyo, ang layo ng itsura, ang layo po. No? Okay? So ito po iimbestigahan ng ating kapulisyahan. Okay. At this point, Jean, please. Thank you, sir. Our SILG is now ready to take your questions, and the first question will come from Mr. Mar Gabriel of Net25. Magandang tanghali po, Secretary Abalos, General Marbil. Sec, anong nakikita niyong motibo sa pagkalat ng video na ito? Well, masyadong malisyoso eh. Alam mo, ngayon nga kaya nakabarong ako, pupunta ako sa State of the Nation Address. Sa ating kababayan, ito po ay report ng ating Pangulo sa kanyang mga nagawa. At ako'y saksi, talagang napakarami niya nagawa. Tapos tiniming pa itong mga oras na ito. At nakita nyo naman, no, sinasabi ko nga, personally, nakita ko talagang, wow, hindi siya po yan. No? Tignan nyo, maging mapanuri tayo. So, medyo malisyoso eh. Medyo malisyoso ang paggagawa nito. Hindi naman tama ito at masyadong masakit, no? Itong ginagawang ito sa ating Pangulo. Ano pong magiging legal na hakbang natin against? Well, may mga batas tayo tungkol dito. Siguro I will throw this microphone kay ang ating legal is here, right? Oh, Matthew, yeah. What's the? Ito po yung batas. Babasahin niya lang yung batas. Ha? Thank you, sir. On first glance, ang unang nakikita nating violation dito is that of our anti-cybercrime law, Public Act 10175. Nakikita natin that the elements are present. One is that yung mga elements of the crime is being committed here in the Philippines dahil sa pagpapakalat. Next is, of course, through the task force na binuo ng ating mahal na secretary, titignan po natin yung mga instruments or gadgets used in the distribution. And the last is there is damage. So clearly, tulad na nasabi ko po, there will be, on first glance, it's the anti-cybercrime law. We will determine and establish the criminal and civil liability of all persons na nagpapakalat po nitong malicious video. Sir. May na-identified na po ba tayo ng mga personality na nag-upload na sa likod ng pagpapakalat? Well, ganito lang, kaklaruhin ko, magkakaroon tayo ng tamang proseso rito, magkakaroon ng task force, ang Chief PNP, no, probably it will be made up by the Director for Investigation and Detective Management together with the cybercrime, and probably they will get the expertise of the ICT here, no, and other agencies that will be called upon. Antayin natin ang finding. No? At nasabi ng ating General Matthew ang kaparusahan po rito. No, we have a process here. Pero of course, dahil nga sa ginawang ito, ako na mismo, on my own personal belief, sa litrato pa lang, nakita ko na, hindi po ang Pangulo ito. No? So, sa mga nakikinig ngayon, no, sana maging mapanuri tayo, lalo na sa social media, wag tayo basta-basta maniniwala ng ganito. Please. No. Okay. Thank you. Thank you, sir. Ms. Raya Capulong of ABS-CBN. Sec, good afternoon, Chief. Sirs, good afternoon. Either kung sino na lang po para lang po synchronize tayo. Pwede pong i-describe nyo kung ano yung nilalaman ng video na kumakalat ngayon sa video. Kasi baka yung iba naman yung tinitingnan. So, anong video po yung pinatutungkulan nyo, yung tinutukoy po ninyo? Yung pinag-uusapan natin? Ito isang video na nilabas that allegedly may isang tao na sumisinggot siya ng allegedly isang droga, no? Allegedly. So these are all allegedly na inaano, no? So yun ang pinapakalat po ngayon. At nakita niyo naman yung litrato na nilagay namin, yung ganong litrato na kumakalat po ngayon. Thank you. Thank you, sir. Ms. Leia Ilagan of UNTV. Sir, natukoy na po ba natin kung kanino nagbuhat yung video na yon at saang bansa po nang galing yung unang nag-upload ng video?
Pasensya na, Leia, pero ito'y siguro iimbestigahan lahat ng task force to get to the bottom of this. Unang aalamin, ano ba itong video na to? No? Ito ba sino ba itong taong ito talaga? No? Kung sakali man. At pangalawa, kung nakita talagang aalamin ito, saan galing ito, sino nagpakalat ito. No? So, this kind of things, it should be part of the investigation. Sir, meron na rin po bang monitoring ang PNP? Kasi bukod doon sa original na nag-upload for sure nito, ay meron ding mga nagpapakalat pa, nagsishare ng video. Ano po ang maaaring kaharapin ding kaso nung nag-share naman ng video mula doon sa original source? Well, eto General, ano daw ang kaparusahan kung sakali? Ito yung mga batas. Ano bang mga batas natin dyan? Yung nag-share, sir. Yung nag-share. Yes. If they will be proven to be liable under Republic Act 10175, as I've said, ang penalty po is minimum of 4 years, maximum of 8. Prison correctional po ang penalty ng kahit sino mang nagpapakalat ng malicious video. Sir, ano pong magiging kaparusahan naman din doon sa, kasi I believe na ipinanood ito sa isang pagtitipon? Tama po ba yon? Pinanood ng isang grupo? Yes, good afternoon to all. Kagaya ng sinabi ng ating ISA-LG, there will be a task force that will be created, and part of that is to come up with what measures are we going to undertake, yung mga specific na mga kaso na ayusin namin. Pasensya na, but I think we really have to go. No? Sige, last lang. Have you already spoken to the President about? Hindi pa kami nag-uusap tungkol dito. Sige, dalawa na lang. Sige, si Dano at saka. Lahat ba nakatapat tanong na ba? Hindi pa. Sir, sige lang. Pakibilis. Sir, mabilis lang, danating Kongko GMA7. Yes, Dino. Sir, bakit kayo nagsasalita about this? Is this motto proprio of your own volition or Yes, were you tasked yes. by the President? No, Can you no. explain? I've never talked to hindi ko pa ho nakakausap ang Presidente. No? Wala ho kaming rito. Nung nakita namin ito ni Chief, chineko kagad sa kanya, Chief, ano ba yung kumakalat na yan? No? Tinignan niya, kinumpira nila, etc. Sabi na nga namin, kami sa konklusyon, on its face talagang hindi ito ang Pangulo. Pinakita po namin yung litrato, kung bakit, pakilagay mo lang ulit yung litrato, no? just place it there. But then, papaimbestigahan pa rin natin. We believe in due process here, Dano. So, pinapaimbestigahan natin to. Ngayon, ang tanong, bakit? Kasi, it is so unfair. It is so unfair. Isipin mo, itong araw na to is the State of the Nation address ng ating mahal na Pangulo, ang ama ng ating bansa. Ilalatag niya ang nagawa niya. Pagkatapos, isasabi mo to on a very malicious level. It is so unfair to the President. No? So, yun nga, kaya ito pinapaimbestigahan natin kaagad. Pero kamukha na sinabi ko sa mga nakikinig at nanonood ngayon, just look at that itself. Tignan nyo yung tenga. And judge for yourself. Diba? Kayo na ho ang sumagot. Ako alam ko sagot, hindi po siya yan. No? Pero I leave it at that Dave. Thank you. Yes. Outside of the country, sa ibang bansa. So despite that po, saklaw pa rin po ba sila ng batas yung mga nagpakalat po nito? Kasi yung Department of National Defense po, nanawagan po sa mga otoridad sa US na imbestigahan po yung pagpapalabas po ng video na iyon. Well, as a general rule, our criminal laws only apply within Philippine jurisdiction. But insofar as yung, as you said, ng pagpapakalat abroad, this will be the subject of our further investigation. Kaya nga ito, we have a task force to do that so that we can determine and establish also should they be criminally liable. Ito lang, bago tayo magkahiwalay. Ikaw na rin nagsabi na sa abroad ito. Tanungin natin ang sarili natin. Bakit kailangan gawin sa abroad? Bakit hindi rito ko talagang totoo yan at kayang panindigan ng mga taong ito? Ganong kasimple. Okay? Sa inyo pong lahat, magandang hapon at maraming salamat po. Thank you very much, SILG Sir and Chief PNP Sirs and other PNP. May nagpakita po sa akin, kanina lang, ng isang video
na di umano'y maisog na convention sa Los Angeles, California, kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi kanais-nais. Pero kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Pagkatapos po ngayon na curiously po, araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Kaya sa ganun pong pangyayari, kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Kami naman po sa Department of National Defense, 10 ng lahat ng ahensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines, ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Etong mga isip-batang mga attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan. Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno upang masugpo itong mga nasa likod nitong hindi kanais-nais at karumal-dumal na plot na ito o mga gawain na ito na at kung ito ay may kaugnayan sa mga iba't ibang mga puwersa na hindi kanais-nais. Susugpuin po natin ito at hindi po pwede na magwatak-watak ang ating republika sa mga swapang na pamamaraan o makasariling paraan na ganito. Kami po ay nananawagan sa ating mga taong bayan na manindigan sa likod ng inyong republika, sa likod po ng inyong saligang batas, sa likod po ng soberanya, sa likod po ng territorial integrity ng Republika ng Pilipinas na pilit niwawasak at pinaghihiwa-hiwalay nitong mga makasariling at mga karumal-dumal na mga tao na ito. Kundinahin po natin sila at kami naman po ay gagawin po lahat upang masugpo ito. Marami pong salamat mga kababayan at mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Pagkatapos ay anunsyo ito, pumalag ngayon ang kilalang blogger na si Maharlika na ang nagpakalat ng video na ito. Ayon sa kanyan, hindi naman daw niya binanggit na si Marcos Jr. ang nasa video, bagkus ito ay ipinakita lang sa mga tao at sila na raw ang humusga kung sino ito. Malinaw naman sa kanyang pahayag na iniinsulto niya ang 2 opisyal at malinaw naman na si PBBM ang nasa video. Kahit hindi naman niya sinabing si Marcos Jr. yun. Tuluyan pa rin siyang kakasuhan ng gobyerno dahil sa kanya galing ang nasabing video. Panoorin po natin ang mga pinagsasabi ni Maharlika. Okay, so ngayon po parang wildfire na nag-spread itong ating pulburon video. So 2 years in the making ang ating pagkikipaglaban at ngayong araw kanina actually ay ipinalabas na ang pulburon video. Anong pakiramdam ninyo? Okay? So ngayon mga palangga, nasa mga military, nasa mga kapulisan, nasa mga kasundaluhan na
ang desisyon kung sila ba ay magpapatuloy na susuporta sa kanilang bangag na presidente. Okay? Hindi naman lingid sa kalaman ng mga yan, ng mga military, ng mga PSG. Di ba? Kung anong ginagawa ng kanilang commander in Pulburon. Okay? Doon sa hindi pa nakakanood, hanapin nyo lang yung hashtag na panood ko na Protect the People o punta kayo sa Boljakan channel, Boljakan, Maharlika Network. Ayan, senior. Pakishare nga sa Maharlika Network yung ating video kahapon dito sa Amerika. Tapos sagutin natin isa-isa yung mga sinasabi nitong mga ngagva. Okay? Una, congratulations sa lahat sa inyo dahil nasira daw yung SONA nila or according to Abalos. Pero unang-una mga palangga, nakatutok talaga to mga Genayupak na ito kasi ang daming trolls at ang daming bots na na gustong kontrolin ang narrative. Okay, mag-comment kayo diyan kung anong pinagsasabi ng mga hitad. Right? Okay, sagutin natin. Sabi nila fake daw. Natural, alam ka naman sasabihin nilang, uy, ang galing-galing ni Maharlika. Legitimate yan. Oh, wow, palakpakan natin, isama natin sa SONA. Hello? Okay, sige. Comment kayo dyan at sasagutin ko lahat. Please, yung mga sinabi ni Abalos, na nagsasalta siya kung hingi-hingi siyang ganyan. Diba? Okay. So, at AI daw, deep fake. Ano expect nyo? Ganun talaga ang depensa ng mga ngagva. Number one, kung napanood nyo po yung live natin sa YouTube channel kahapon, bago natin pinlay yung video, wala naman ako sinabi na mga kababayan, panoorin po natin si Ferdinand Marcos Bangag. Wala naman ako sinabing ganon. Sabi ko, let the people decide. 'Di ba? Taong bayan ang uhusga. Sabi ko, ito, panoorin natin itong mamang ito. Okay? Taong bayan ang uhusga. Doon sa crowd, kung naririnig ninyo ko, the moment na finlash natin yung video, ang sigaw nila, oh my God, Marcos resign. Sinabi ko ba na yung nasa video na yon, si Ferdinand Marcos Jr., sabi ko, let the people decide. At nagdesisyon ang taong bayan, nagdesisyon ang mga nanonood, na ang tingin nila dun sa video yung pinakita ko ay si Marcos Bangag Jr. Okay? Pero madali lang naman yan i-counter. Okay? Pag-usapan muna natin yung video. Okay? Abalos, DICT, DND, napakadali lang yan i-counter. You have the machineries, you have our money. Andyan ang pera namin, ng taong bayan, ng mga buwaka ng genimis nyo, nilalamon nyo, ginagastos nyo sa inyong pansariling pangkabit, pang lahat, name it. Bakit hindi kayo mag-spend, okay, ng pera ng bayan para ipa-authenticate ninyo? Anyway, na-authenticate ko na yan eh. Pero bibigay ko ba sa inyo yung papel? Hindi. Bakit hindi nyo authenticate on your own? Ano kayo? Ibibigay lang namin sa inyo ng ganun kadali. Ngayon, mga kababayan, makikita nyo na defensive itong gobyerno ni Bangag. Wala akong sinabi na, mga kababayan, panoorin natin si President Ferdinand Marcos. Ito po ang video na siya sumisingot. Did I say that? Balikan niyo yung video ko. Sabi ko, panoorin po natin ang mama. Okay, itong mamang ito. So ako, natutuwa ako. Congratulations nga sa inyong lahat dahil nataranta ang mga jutang genimis imbis na lumalantak na ng taba si Abalos sa batasang pambansa, 'di ba? Doon sa Congress, mga palangga. Anong ginagawa niya? Nataranta sila sa kadepensa. Sabi ni Abalos, kitang-kita naman ang layo-layo ng mukha ng presidente. Doon po sa hindi nakakanood, puntahan nyo sa ating Facebook. Ang dami na yan. Multi-million na yan. Baka ngayon, across social media, baka 100 million views na yan. Kasi yung sa kay Chris Lam,
8 million. The last time I checked few minutes ago, magna 9 million na yata yung kanyang pinost. So sabi ni Abalos, eto mga kababayan, kailangan ninyong lawakan ang inyong kaisipan dahil itong mga jutang Ginimes na mga kampo ni Marcos Jr., hinaharas kayo, tinatakot kayo na ang sinong mag-share ay kakasuhan nila. Akala ko ba, ang layo-layo ng mukha kay Marcos Jr., bakit magkakaso kayo? Ano sasabihin nyo? Nag-post kami na yan si Bangag Jr., minention ba namin yan? Okay? So yun yung depensa ng mga kasyungaan nila. Depensang bangag. Okay? Sabi niya, Abalos, ang layo-layo ng mukha. O, layo pala eh. Bakit bothered kayo? O, bakit sinasabi nyo na nasira ang inyong, para nasira ang araw, nasira yung SONA? At ikaw, Abalos, ha? DND, mamaya basahin natin yung mga ano nila. Mga kababayan, ang sabi, bakit daw itinaon sa SONA? Bakit daw isinyo dito sa Amerika, sa labas ng bansa? Bakit daw hindi sa Pilipinas? Uy, talagang bangag ang utak mo, no, Abalos? Bakit? Uuwi pa ba ako dyan? Ha? Ganun ba? Kailangan pa bang, pag may gusto kang i-show, whatever, kailangan maggumastos ako ng pamasahe para umuwi ako ng Pilipinas? Sige nga mga kababayan, kailangan bang i-show sa Pilipinas the fact na ako ay may death threat? Gusto kong gurgurin ng mga buwakan ng Ginimes at may fabricated crimes si Lisa Tanas at ang kampo ng Jejemon? Uuwi ba ako dyan para ipalabas? 2 taon kong pinag-usapan ito. Tapos, after na mag-fabricate kayo ng crime at gusto nyo akong gurgurin, ay, uuwi ako sa Pilipinas kasi doon ako. Kasi masarap doon sa Pilipinas, mag-view tayo. Vangag. Yan po mga kabunyog, napanood po ninyo ang mga sinabi ni Maharlika. Sa kanyang pahayag, nagpapakita na iniinsulto niya sina Abalos at Teodoro dahil daw, todo ang react nila sa video. Kung hindi daw yun totoo, bakit daw sila nagkukumahog na panagutin ang nagpalabas nito? Simple lang naman ang sagot dyan, trabaho lang naman ng mga opisyales ni Marcos Jr. na protektahan ang kanilang Pangulo. Dahil kung ito ay kanilang papabayaan, maraming tao ang maniniwala sa isang video na hindi naman natin alam kung fake or totoo. At karapatan naman talaga nila nakasuhan ang nagpakalat nito dahil ito ay isang paninirang puri. Kung kami po ang tatanungin, hindi po kami basta-basta maniniwala sa isang video, dahil sa panahon ngayon pwede mo nang dayain ang isang video. Tanging isa lang ang paraan para mapatunayan na gumagamit nga ng bawal na droga ang Pangulo, drug test. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.